Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-loan sa inyong GCash account at ituturo ko na rin sa inyo kung paano bayaran ito. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So syempre, unang gagawin natin, punta lang tayo sa ating GCash account. And then pag nakapasok na kayo, ito na pala yung bagong update ni GCash. So dito sa taas, may makikita na kayong wallet, save at borrow. So dahil gusto ninyong mag-loan sa inyong GCash account, i-click nyo na lang itong borrow. And then dito may makikita tayong G-Loan, G-Gives, borrow at G-Credit. At dahil sa gusto nating mag-loan ng pera, i-click lang natin itong G-Loan. And then magpupunta po kayo dito. So dito makikita nyo na po yung pinakamalaking offer sa inyo na pwede ninyong i-loan. So kagaya sa akin 25,000, pero depende pa rin po yan. Kasi may iba na 100 pesos, 5,000, 1,000 ganyan. Depende po sa offer nila. At take note po na may 3% na processing fee na ikakaltas sa amount na ilo-loan ninyo. For example, itong 25,000 yung ilo-loan ninyo. So, babawasan yan ng processing fee na 3%. So, ang babawas dyan is 750 pesos. So, yung makukuha nyo na lang is 24,250 pesos na lang po. Kasi automatic pong i-deduct yung processing fee sa total amount na ilo-loan ninyo. At dito naman tayo sa interest rate. So sa interest rate guys, magkaiba po yan. Kasi may iba na 1 point something lang yung interest, may iba naman 2 point something. Kagaya niyan 2.99% yung interest per month. So take note po, per month yung interest na yan. At sa terms naman, pwede kayong pumili ng 6 to 12 months. At marami din nagtatanong dahil sa kanila may 1,000, 2,000 pa lang yung offer ng GCash loan nila. So paano daw palalakihin yung offer na pwede nilang ma-loan? So ito yung mga dapat ninyong gawin para lumaki yung offer sa inyo. So pwede kayong gumamit ng inyong GCash account. So for example, sa pagpapadala ng pera, pwede kayong mag-send through GCash sa mga kaibigan ninyo. Pwedeng gumamit ng QR code. Send to Mini, bank transfer, pwede kayong mag-transfer ng pera sa inyong mga bank account. Tapos pwede rin kayong gumamit ng GCash padala. At pwede niyo rin gamitin ang inyong GCash account sa pagbabayad kagaya ng tap and pay, mobile load, broadband load, non-telco load, bills, online, gigs at G-bayanihan. At pwede niyo rin gamitin sa pagbaro ng mga loads. At pwede rin dito sa Grow, kagaya ng G-Save, G-Insure, G-Funds, G-Stocks PH, G-Bonds, G-Crypto at Learning Hub. At pwede rin dito sa Enjoy, kagaya ng Lucky Load, A-Rewards, G-Forest, G-Deals, Food Hub, Shop, Games, Wellness, Earning Money, Jobs, Ship and Delivery, and Travel. At pwede din itong manage kagaya ng Profile, Transactions, Pera Outlet, Cards at GCash Junior. At pwede rin yung gamitin yung pag-cash in at cash out. So in short, every time na gagamitin ninyo inyong GCash account sa pag-transfer, sa pagbabayad ganyan, pwede pong magpapataas ng inyong credit limit. So pwede pong tumaas yung offer ninyo sa GCash loan. So kung gusto nyo pang tumaas yung offer sa inyo, gamitin nyo ng gamitin ang inyong GCash account. At kung gusto na ninyong mag-loan sa inyong GCash account, i-click nyo na lang itong Get Started. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-enter ng amount na gusto nating i-loan. So kung nakikita niyo sa akin, 5,000 to 25,000 yung pwede kong ilagay na gusto kong i-loan dyan. So for example, 10,000 pesos yung ilo-loan ko. So ang nakalagay dito na terms is 9 months. So yung interest niya is 2.89% per month po yan. So ang monthly na babayaran ko is 1,401 peso. At itry naman natin ilagay yung 25,000. So for example, 25,000, so bali 12 months na babayaran yan. Tapos may interest yan na 2.59% per month. So yung monthly na mababayaran mo is 2,731. At tinry kong ilagay yung 5,000 pesos. So babayaran ko siya within 6 months. Tapos may interest rate siya na 2.99% per month. Tapos yung monthly na mababayaran is 983. At kung 15,000 naman ay 9 months mong babayaran yan. Tapos may interest rate siya na 2.89%.
Tapos yung monthly na mababayaran mo is 2,101. Kung nakikita ninyo, magkaiba po yung monthly interest rate niya. So depende po sa terms na kukunin ninyo at sa amount na kukunin ninyo. At sa mga nagtatanong kung pwede bang i-edit yung terms dyan. So based sa aking experience, hindi po pwedeng ma-edit. Kung ano lang yung terms na nandyan, yun lang po talaga yung pwede ninyong kunin. At kung nakadecide na kayo, dito naman tayo sa paglalagay ng loan purpose. So click lang natin itong select. So dito pwede kayong pumili kung business expense, consolidation, emergency, medical, educational, travel, special occasion, general expenses, or others, or yung pay bills. So kung wala dito sa mga nabanggit, i-click nyo na lang po itong general expenses or others. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa summary. So makikita nyo dito yung loan amount ninyo. For example, ganyan 15,000 tapos may processing fee siya na 3%. So yung 3% ng 15,000 is 450. So yung matatanggap ninyo is 14,550 na lang kasi ibabawas yung processing fee kaagad. At kung okay na kayo dito at wala nang problema, i-click nyo na lang itong get this loan. At mapupunta na kayo sa pag-review ng inyong personal information. So nandito na yung full name ninyo, yung date of birth, nationality, mobile number, email address at yung home address ninyo. Tapos may nakalagay dito source of fund, personal savings, ganyan, nature of work. So yung personal information ninyo, i-review nyo na lang at kung okay naman, i-click nyo na itong next dito sa baba. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng nickname ninyo. So dito kung wala kayong nickname, pwede yung original na pangalan lang yung ilagay ninyo dito. Tapos ilagay nyo yung sex ninyo, tapos yung civil status. Tapos dito sa baba guys, ilagay nyo yung other mobile number. So dito optional lang po yan. Kung mayroon kayong ibang number, pwede nyo ilagay dito or pwede rin pong hindi. Tapos dito sa baba, pwede kayong maglagay ng landline number. Optional lang din po ito. At dito naman sa own a small business, yes or no lang po to. Kung meron kayong business, i-click nyo yung yes. Pero kung wala, i-click nyo yung no. At dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng emergency contact. So pwede nyo ilagay yung mga relatives niyo dito. So ilagay nyo na lang po yung first name, middle name at yung last name dito. Tapos dito sa baba, ilagay nyo po yung contact number niya. At dito naman tayo sa baba sa pagpili ng relationship sa nilagay ninyo na emergency contact. So i-click lang natin itong select relationship. So kagaya na sabi ko kanina, dapat relatives ninyo yung ilalagay ninyo sa emergency contact kagaya ng mother, father, siblings, spouse, daughter, son, aunt, uncle, cousin, grandfather or grandmother. So dapat na-fill upan nyo to lahat. Kasi kung meron kayong hindi na-fill upan na hindi optional, hindi po magkukulay blue itong next. Pero kung nagkulay blue na at ganito na, i-click nyo na po itong next. At dito i-review nyo po lahat yung mga information na nilagay ninyo. At kung okay naman at wala namang problema, i-click nyo na po itong box katabi ng I agree para ma-checkan. At pagkatapos kung nagkulay blue na itong submit, i-click nyo na lang po. So dito makikita nyo po yung amount na maloloan ninyo. Tapos kung magkano yung monthly na babayaran ninyo. Tapos nandito yung processing fee na ikakaltas. Tapos yung duration kung ilang months ninyo babayaran. Tapos yung payment due nandito rin po. So kung agree kayo dyan, so pwede nyo na pong i-click itong dalawang box katabi ng I agree dito sa baba para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na po itong continue. At pagkatapos makikita nyo na po dito yung amount to be received ninyo. So kagaya yan 14,500. So kung okay na kayo dyan, i-click nyo na po itong confirm dito sa baba. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng authentication code. So bali nag-send daw sila ng authentication code sa mobile number na nakaregister sa inyong GCash account. So bali ganito po yung text na marireceive ninyo. So nandito po yung authentication code. So itong code na ito po yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong submit. At may makikita kayong ganito, congrats, your loan application is successful. So mag-antay na lang daw kayo ng within 24 to 48 hours bago maipadala yung pera. Pero sa akin wala pang isang minuto, pagtingin ko sa aking GCash account, so nandun na po yung pera. So nandito na po yung 14,550. So ganun lang po kadali guys, so wala pang isang minuto nandun na po yung pera sa GCash account ninyo.
Pero minsan may iba matagal ding dumating. So mag-antay-antay lang kayo. At ngayon punta na tayo sa pagbabayad ng ating niloan sa GCash account. So kagaya niyan 21,640 yung laman ng ating GCash account. So ngayon kailangan nating magbayad. So i-click lang natin itong borrow. At pagkatapos i-click natin itong G-loan. Ito po. So kagaya niyan, ang account na ito ay may dalawang loan. So for example, nakapag-loan na kayo, so makikita nyo na po ang ganito. So kung isa lang yung niloan ninyo, so isa lang yung makikita ninyo dito. So for example, itong unang loan ninyo, yung babayaran ninyo. So ito. So kung gusto niyo bayaran yan, i-click nyo na lang po itong Pay Now. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So dito may dalawang option kayo. So pwede kayong magbayad ng yung pay amount due or yung pay in full. So kung gusto niyo bayaran lahat, i-click nyo tong pay in full dito. Pero kung gusto niyo yung amount due lang or yung monthly na babayaran niyo yung gusto niyo bayaran, so i-click nyo na lang po ito. Pero kung ibang amount yung babayaran ninyo, for example, 2 buwan yung babayaran ninyo, so dalawang 2,100 yung ibabayad ninyo, for example, 4,200. So ilagay nyo na lang po dito sa enter amount. For example, magbabayad kayo ng 5,000, 6,000, ganyan, gusto nyo mag-advance, so pwede kayong maglagay na lang dito sa enter amount. Hindi na kayo pipili dito sa amount due at remaining balance. So dito na kayo, ilagay nyo na lang yung amount na gusto niyong ibayad, for example 5,000. Pero kung gusto niyo naman na amount due lang talaga yung babayaran niyo or pay in full, so pumili na lang kayo dito. So kagaya sa akin, pay amount due yung pipiliin natin dito kasi ito yung babayaran. So i-click na lang po natin itong pay amount due. At pagkatapos ninyong maklik, kung nakikita niyo automatic nang nakalagay yung amount due ninyo dito sa enter amount. So ito yung ikakalta sa GCash account ninyo. So make sure guys, hindi bababa yung balance sa inyong GCash account sa amount due ninyo. So kung okay na kayo dyan, i-click nyo na po itong next. And then mapupunta na kayo dito. So dito makikita nyo yung laman ng GCash account ninyo. Tapos makikita nyo rin yung amount na ibabayad ninyo. So yung total amount ay nandito, total 2,100. So kung okay na kayo dyan, i-click nyo na lang po itong pay 2,100 dito sa baba. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So ito guys, mas maganda screenshot nyo to. Kasi if ever may problema si GCash, so may proof kayo na nakapagbayad na kayo. Kasi makikita dito yung total amount na binayaran ninyo. At makikita nyo rin dito kung magkano na lang yung balance sa niloan ninyo. At dito sa baba makikita nyo rin po yung reference number ng binayad ninyo. So mas maganda talaga screenshot or copy nyo yung reference number para may future references kayo. At yung na-save nyo na, i-click nyo na lang po itong OK. So ngayon, balik na po tayo sa ating GCash account. So kung nakikita ninyo, nabawasan na po yung laman natin. Kung kanina 21,000, ngayon 19,000 na lang po yung laman. So ngayon, balik tayo dito sa borrow. I-click natin itong borrow. At pagkatapos, i-click natin itong G-loan. At pagkatapos dito, kung nakikita ninyo, 25,000 yung amount used natin kanina. Tapos nagbayad tayo ng 2,100. Pero hindi pa rin binawasan yung amount used natin. So, ibig sabihin yan, hindi pa kaagad-agad mababawasan yung binayad natin. Pero dito sa baba, makikita na po natin yung 1 of 9 paid. So, ibig sabihin yan, nakapagbayad na kayo ng 1 buwan out of 9 months. So, ganun pa rin dito guys. For example, yung amount due lang yung babayaran ninyo, i-click nyo tong amount due. Tapos kung full amount yung babayaran ninyo, i-click nyo tong full amount. Pero kung gusto nyo yung ibang amount, for example, 3,000, 2,000, pwede nyo i-enter yung amount na gusto ninyong ibayad.